mga nagtatago na instead na accountability ang gusto nila makatakas sa accountability. At sinabi ko noon, kaya galit na galit sila, na pag nanalo si VP Sara, siguradong papanagutin nila sila. Kung hindi sila mapapanagot sa administrasyon na to, sigurado kung mapapanagot sila ni VP Sara, di ba? Bilog na ampalaya. Oo. But today, bilog na ampalaya. But today is really special, no? Ang guest natin nasa backstage niya na at ang kanyang pagpapaunlak ay una na nating pasasalamat. Nag-aabang din ang ating viewers sa ngayon, no? Marami tayong tanong tungkol sa mga nangyayari sa loob ng Kongreso. Makakasagot kaya? At mabibigyan tayo ng update ng ating guest. And of course, questions. Limot na ba ng sambayan ng Pilipino ang issue ng flood control? At ano ang nangyayari dito pagdating naman sa pagdinig ng issue? Let's all welcome, Navotas District Representative, Lone District, si Congressman Toby Tiangco. Hello. Sir, hello po. Yes, maliwanag ba audio? Yes, Malinaw po. Malinaw po. So, Marlon, Pam, and Ibi. Yes, sir. Yes, ma'am. Ibi, ang pagbati mo mula sa Cebu. Oy, mayong udto, Kong Toby, at salamat na pinaunlakan niyo po kami sa araw na ito. Yes, sir. Maraming. Sir, ang unang tanong namin, Marlon, anything you have for Kong Toby before we Wala. start? Long time no see, Kong. Hindi ka tumatanda. Pumuti na ang buhok, pero kaya talagang fit na fit ka pa rin, Kong. Puting buhok na. Oo. Yeah. Kong Toby, Saka nagsasalamin na. ang tanong po kasi ng sambayan ng Pilipino or namin, dahil sa dami ng sa dami ho ng mga issues po na lumabas, limot na ba ng sambayan ng Pilipino ang issue ng flood control, lalo po ngayon na magsasara na or wrap up na po ang ICI? Hindi ko alam kung hindi naman siguro limot. Siguro frustrated. Baka yun ang mas tamang description, o baka nakikita na parang walang nangyayari, di ba? So baka yun ang feeling lahat. Sa tingin ko, mas marami silang problemang kinahaharap ngayon, lalong-lalo na dito sa fuel crisis na ating kinakaharap, no? So tama, nandiyan yung flood control issues. So kung walang nangyayari, wala naman silang magawa, pero baka mas worried sila doon sa mga kinakaharap nila ngayon na issues. Kasi alam naman natin, even before the fuel crisis, medyo yung last quarter growth hindi masyadong maganda, di ba? So ibig sabihin, yung last quarter growth ay hindi masyadong maganda. Ibig sabihin, baka yung Pasko hindi naging ganun ginhawa para sa ating mga kababayan. May i-relate po ba natin to sa hindi magandang pagkakahandle ng budget or kaban ng bayan? Because even with ICI, they already said that Martin Romualdez, na madalas naman din nasasabi sa mga reports po, na hindi siya liable sa flood control mess. What's your take on this one, Kong Toby? Alam mo, nagulat ako dyan eh. Number one, kahit siguro kayo, wala kayong kopya nung linabas ni Congressman Asidre, no? Media, wala kang naglalabas yan. Biglang siya meron, di ba? Ang alam ko doon, dapat yata confidential yon na sinamit ng ICI doon sa Office of the Ombudsman. So number one, paano siya nagkaroon ng kopya nun? Number two, nakakagulat talaga na wala silang mahanap na ebidensya despite the fact na sinabi ng DPWH na yung mismong ahensyang napagnakawan ay they were recommending filing plunder charges against Martin Romualdez. Pangatlo, wala nang duda na kahit si Saldico, inamin niya, no? Umamin na siya na meron siyang natanggap na pera at inamin, ang sinasabi lang niya, walang naiwan sa kanya. So whether may naiwan sa kanya o walang naiwan sa kanya, hindi naman magagawa ito ni Saldico nang walang alam ang former Speaker Martin Romualdez. So nakakagulat talaga yung findings ng ICI.
Pang-apat, alam naman natin na kasama doon sa LEDAC priority bills yung bill para sa ICI. In fact, nag-file nga ako ng bill na yan. Sinuportahan ko yung bill ng nila Congresswoman Laila De Lima. Minarathon hearing namin yan ng November 13. Inabot kami 1 o'clock to 6 p.m. para tapusin. Tapos wala, pinatay yung bill na yun. So, ng Kongreso, ayaw palusutin. So, yun ang nagpapatunay. I mean, there is no other explanation kung bakit kanina may press release sila, 18 LEDAC bills ay ipinasa, pero yung naaprubahan na namin noong November 13 sa committee, kailangan na lang idaan sa Committee on Appropriations na ICI bill na ang tawag namin Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Bakit yun hindi pinasa ng Kongreso? Kung mula sa mga ganyang klaseng komento, no, coming from you, na alam naman ng lahat na malapit ka rin sa administrasyon, masasabi ba natin na hindi nagawa ng ICI yung kanilang trabaho, tapos binigo nito yung hinahangad ng sambayan ng Pilipino, at nasayang ba ang pondo na ibinigay para sa ICI? Hindi pa natin alam kasi di ba isang report pa lang nakikita natin Di ba? Pero based on that report, talagang medyo disappointed talaga ako dun sa nangyari dun. At hindi lang ako, no? Nakikita ko yung mga komento nung sa Facebook, akala ni Congressman Asidre nakakabuti sa kanila yung paglabas ng report na yon. It shows that hindi sila, walang liability si former Speaker Martin Romualdez. Pero kung makikita mo yung karamihan ng komento, hindi natutuwa or hindi sila agree doon sa bagay na yun, no? Yun ang aking masasabi. Kung Toby, no, doon sa linya na yun, no, ang dami kasing kritisismo against you, no, na you are protecting the president at nilalalagag mo daw si Martin Romualdez at one time you appeared doon Pakaulit, Marlon? Si Ibi po, si Ibi. Si Elmer po. Si Elmer, sorry. Ibi, pakiulit po. Marami kasing criticisms against you, no, Kong Toby, na you are shielding the president at yung tinuturo mo raw na mastermind dito is Martin Romualdez. Yun ang criticisms nila Yes. At one time, you appeared doon sa Blue Ribbon Committee hearing, I think, no, if I remember right, na si Senator Marcoleta pa yung chair. Yes, correct. At ngayon po, it seems na bubuksan ulit ni Ping Lacson ang Blue Ribbon Committee hearing on April 14, if I'm not mistaken, dahil sa bago daw na testimonya ni Manong Chavit Singson. At Okay. Ikaw po ba ay suportado mo ang move na ito at willing ka po ba na mag-appear ulit doon sa Blue Ribbon Committee hearing na iyon, considering na na-implicate na naman ulit ang pangalan ni BBM doon sa testimonya ng mga Marines or former Marines? Yes, Ibi. Anytime po na ipatawag ako o imbitahan ako ng Senate Blue Ribbon Committee, ako'y pupunta, di ba? Okay. Tingnan natin yung mga galaw ng mga kasama ko sa Congress. First, hindi nila pinasa yung ICI bill. Pangalawa, pag sila iniimbitahan, ini-invoke nila yung parliamentary courtesy, di ba? O bakit ako? Hindi ko naman ini-invoke yung parliamentary courtesy, di ba? So, yung parliamentary courtesy, ini-invoke yan ng mga gustong magtago sa likod ng parliamentary courtesy. Pero yung willing magsabi ng totoo, payag pumunta doon, di ba? Ganun lang naman yun So, basta't ako'y inimbitahan, kung ano pa yung maitutulong ko, yun ang gagawin ko. Ngayon, doon sa sinasabing parang inaabsuelto ko si Presidente at ang dididiin ko lang si Martin Romualdez, tignan nyo nangyayari sa akin. I think yung pagsabi sa akin na inaabsuelto ko si Presidente ay galing doon sa mga ayaw kay Presidente, di ba? But recently, based on my statements naman doon sa impeachment, may mga nag-aakusa naman na ako'y Sara Duterte. di ba? Uh-huh. So,
the reason na iba-iba yung akusasyon sa akin is because pag isang grupo, hindi nila nagustuhan yung sinabi ko, aakusahan nila ako, nandun ako sa kabilang grupo. Pero yung kabilang grupo naman, pag di naman nila nagustuhan yung sinabi ko, aakusahan naman nila doon ako sa kabilang grupo. Wala ako sasabihin para mapaboran ang kahit sino. Kung ano yung totoo, yun ang sasabihin ko kahit sinong mapaboran. Yun ang totoo eh. But most of the time, ang problema kasi is the truth hurts, di ba? Ibig sabihin yung katotohanan minsan ng hirap tanggap. Naghang si Kong Toby. Medyo naghang. Yan, no? Oo, medyo naghang po sila. I would like to take it from this statement or answer from Kong Toby, yung susunod nating tanong, yung sanang tungkol nga dyan, no? Hindi na natin malaman ngayon. Or even himself, hindi na rin niya alam kung saan siya lulugar because kapag binatikos niya ang isa, again siya doon, Kong Toby, naghang po kayo for a while. Oh, sorry. Hindi, pero sinasabi ko, okay, si Marlon, matagal na niya akong kilala, matagal ko na kasama sa Congress. I will not do anything just because it is popular or unpopular. Kung ano yung tama, yun ang gagawin ko. Tignan nyo, noong in-impeach si CJ Corona, okay, congressman ako noon. First term congressman ako noon, neophyte ako. Nanindigan ako noon. Ako lang ang tanging witness for CJ Corona in that impeachment. Yeah. You remember yan? Hindi ko gagawin kung ano yung popular, hindi ko gagawin ng isang bagay para may matuwa. Kung ano yung dapat gawin at sa tingin kong tamang gawin, yun ang gagawin ko. Even if it means hindi po popular yung decision ninyo? Hindi, kasi ganun yan eh. Alam mo, Pam, Opo. what is popular is not necessarily what is right. True. Diba? Kung ano yung popular, hindi ibig sabihin yun ang tama. Pero yung tama ay laging tama at sa tamang panahon, makikita ng tao na tama yung sinasabi mo. Opo. Di ba parang yung CJ Corona, di ba? Later on, nagbago isip ng mga tao, sinasabi, hindi siya dapat na impeach. Ganun lang yun. At saka, kung kasi ang playbook ng mga anti-Duterte forces, pag ikaw, kaalyado ka na nagsalita ka, na medyo papabor yung linya mo sa mga Duterte, sasabihin nila na pro-Sara ka, DDS ka. Ang catch dito, hindi nila nasasagot yung tunay na issue. Yung Hindi, tunay yun na nga issue ng corruption. Yun na nga, Marlon, tignan mo ha. Ganon din yung pinagdaanan ko noong ako'y nagtestimonya kay CJ Corona. Pero hindi ako natinag eh. Di ba? Dito naman, for example, ano ba yung sinasabi ko na galit sila? Galit na galit sila nung napag-usapan yung salin. Ang sabi ko lang naman is, napaka-ipokrito naman ng House of Representatives na yung binubusisi yung salin. Yung mismong salin ng mga congressmen, ayaw naman nilang ilabas, di ba? So, di ba? I mean, hypocrisy yan eh. Double standard yan. Accountability, ang ibig sabihin nun, one standard for all. Hindi pa pwedeng double standard. Pag double standard, hindi po yan accountability. Pero hindi ako kasama doon dahil yung salin ko, linabas ko na kaagad yan. Kong Toby, nabanggit niyo po yung SALN, no? Kini-question po kasi ng inyong colleague na si Representative Terry Ridon na yung SALN ni VP Sara, meron siyang abnormal movement pagdating sa increase ng kanyang wealth ba and assets, no? Amounting to, I believe it's 50 million only, no? Is that for you an abnormal movement ng wealth? Hindi. Before, I don't know whether it's abnormal or not. Ang sinasabi ko, okay, tinitingnan yung SALN ni VP Sara, hindi ba dapat silang lahat na nahandun, ilabas muna nila yung SALN nila? True. Di ba? Kung nagpe-question ng SALN ng ibang tao, pare-pareho naman kami public officials, di lahat sila doon sa Justice Committee, kung gusto nilang questionin yung SALN, ilabas muna nila yung SALN nila. Di ba? O sasabihin na naman, DDS ako. May ba pagka-DDS doon sa sinasabi ko na dapat parehong standard sa lahat? Kaya Kong, ang tanong ko Kong is may nakikita tayo at kami may bilang mga observers, meron po kami nakikita na mga medyo parang mga realignments diyan sa mababang kapulungan eh. Naglipatan na sa Partido Federal ng Pilipinas yung mga matataas na may ranggo sa mga komite.
no, yung NUP naman nagpalabas na ng statement, no, na naayos na daw yung kanilang gusot doon sa mga budgets nila with the intercession of Congressman Sandro Marcos. Nasaan ngayon ang isang Toby Tiangco sa isang Joke Frasco na ngayon ay naibalik bilang Deputy Speaker at si Albi Benitez bilang Deputy Speaker? Nasaan na kayong tatlo na you were supposed to be the independent block of three doon sa mababang kapulungan? Ako, hindi naman ako nagtatanong sa ganun kasi wala naman po akong partido do. Independente po ako. Ang ginagamit ko lagi is yung local party. Wala akong national party, so hindi ako involved sa mga galawang ganyan. Kung Toby, recently, naging controversial yung isiniwalat nila Congressman Tino, Congressman Edgar Erice, patungkol doon sa tinatawag na quote-unquote Bersamin file. Bilang Okay. dating campaign manager po, nung nakalipas na midterm elections, talaga bang dumadaan yung bayad kay Adrian Bersamin? Hindi, ganito Yung yun. pondo? No? I think, okay, ito naman, pag sinagot ko naman to, ang sasabihin naman ng DTS, Marcos ako. Di ba? Ang problema kasi doon sa punto na yon, Marlon, is ang kwento na yon ay sinabi supposedly ni Adrian Bersamin kay Leandro Leviste na sinabi ni Leandro Leviste kay Egay Erice at saka kay Tino. Tino, di ba? So parang ang hirap ko naman i-confirm noon, pang ilang pasa-pasa na nung kwento, di ba? It's, triple hearsay yon. 'Di ba? Kung talagang yung magsasabi, then I will say sasabihin ko kung ano yung nalalaman ko doon. Pero sana naman, Marlon, wag naman yung pinagpasapasahan na yung kwento tapos doon ako papasagutin sa bagay na yun. Kasi ang hirap ko naman sumagot sa isang bagay na triple hearsay. Okay, bilang dating campaign manager, yung pondo na nagagamit nyo, kaninong direkta nang gagaling papunta sa'yo? Okay, ganito yan. Ako'y nagre-request ng pondo and then, kasi hindi ako, nung previous interview, sinabi ko na yan, hindi ako papayag na humawak ng pondo. So, ang ginagawa ko lang doon is may budget, sinasabi ko lang na based on the budget, pwede nang i-release itong pondo na to. Yun lang ang ginagawa ko. Ayokong humawak ng fees, ayokong hinahawakan yung pondo kasi natandaan nyo, may mga akusasyon dyan na nawawalang pera pag eleksyon di ba? Ayokong madawit doon sa bagay na yon. So ako'y nag-submit ng budget and then doon sa budget na yon, sasabihin ko na ito talagang matutuloy ito hindi matutuloy. Kasi di ba pag nag-submit ka ng budget, for example, doon sa rallies, di ba? Binabatikos ako for cutting the rally short, di ba? Alangan man pabilisan ng pondo yung rally na hindi natuloy. So yun lang po yung role ko. Yun lang. Doon lang. Ayoko talagang humawak ng pondo dahil baka mapagbintangan po ako na kumupit doon sa pondo na yun. Kung Toby, you mentioned a while ago na one standard for all, di ba? Yes po, yes po. And you said sana, if yung one standard for all, kung i-apply lang yung same standard ng impeachment na paraan ng pagdinig nung kay President Marcos Jr., masasabi niyo po ba na if the same standards apply, dapat ba ini-impeach si VP Sara today or dapat po ba ini-impeach din si President Marcos today? Okay, if the same standards were held, dapat, no? Pero hindi naman ako makaboto at pagbotohan na yan, my humble opinion is dapat insufficient in substance din yung kay VP Sara. Kung same standards ang ginamit doon kay BBM. And in fact, doon po kay BBM ako'y bumoto na insufficient in substance yung impeachment na yun. So my humble opinion is that dapat insufficient in substance din itong kay VP Sara. And from there po sana mas natututukan ngayon ng Kongreso yung kung ano yung kinakaharap na problema natin ngayon. Yes. Buti Pam, doon na tayo pumunta, no?
Alam mo, nag-file ako noong last day namin, nag-file ako ng 2 resolution yung final ko eh. Teka, hinahanap ko lang no, para mas ko sa inyo. Isang resolution na final ko is okay, House Resolution 894, a resolution respectfully appealing to the Committee on Justice to expedite the resolution of the impeachment case of Vice President Sara even during recess, no? So, paano naman ako magiging DDS kung pinapamadali ko nga yung investigasyon, di ba? Dahil ang sabi ko dito, dapat tapusin na yan dahil dapat naming harapin yung mga issues na lalabas dahil dito sa crisis sa Middle East, tulad ng pagtaas ng crudo, pagtaas ng pagkain, gano'n, no? Tapos sumagot naman yung kaibigan ko na si Congressman Ridon, sabi niya, hindi daw po pwedeng madaliin. Kala ko ba ang dami nilang ebidensya, sapat na yung ebidensya nila. So kung sapat na yung ebidensya nila, bakit naman hindi pwedeng madaliin? Okay, pagkatapos noon, the next day, nag-file po ako ng tinatawag kong Fuel Crisis Relief Act of 2026. Ito ay isang batas para harapin yung ating fuel price hikes. No? So number one, pinakamahalaga dito is that ang gobyerno is merong kapangyarihan na i-control ang presyo ng langis, pagkain, utilities tulad ng kuryente, tubig, internet, na unreasonable at unjustified ang increase. Alam natin, dapat may increase, pero pag unreasonable at unjustified, may kapangyarihan yung gobyerno na kontrolin yan. Number two, binibigyan ng kapangyarihan ang national government at ang local government units na ikontrata na yung mga PUJ, yung mga TNVS, yung mga tricycle, para sila na ang papasan doon sa dagdag na gastos ng sektor na ito, tapos ibibigay ng libreng sakay. Kasi di ba nagkakaroon ng pagtatalo ngayon, humihingi ng fare increase yung mga transport groups, hindi naman pumapayag yung gobyerno. Pag nalugi yung mga yan o hindi kumikita, hindi na papasada. So ito, ang mangyayari, ang papasan ng problemang yon o ng dagdag is yung gobyerno. Tapos ibibigay na libreng sakay. And then, syempre, pag tumaas ang presyo ng crudo, tumaas presyo ng pagkain, mahirapan na silang bayaran yung residential upa nila. So bawal magtaas ng residential rate ng upa. Ngayon, sa micro, small, and medium enterprises, bawal din sa panahon na ito na taasan ang commercial upa nila. Tapos, pwede magbigay ng emergency loan ng SSS and GSIS, tsaka may moratorium doon sa accrual ng mga loan sa gobyerno. So, yan po yung aking mga panukala para matulungan yung ating mga kababayan. Sana magkaroon ng special session para harapin natin to. At isa pa, no? Ako yung nag-file ng joint resolution na tanggalin sana yung VAT doon sa lahat ng fuel products. Pero ang naaprubahan is yung pagtanggal ng excise tax, no? So papaliwanag ko lang bakit VAT yung aking pinanukala. Kasi yung VAT, gumagalaw siya eh. Pag 50 pesos ang presyo ng crudo, 12% of that is 6 pesos. Pag nag-100 ang presyo ng crudo, 12% becomes 12 pesos. So ibig sabihin, nakakadagdag siya doon sa dagdag na gastos ng mga residente. Yung excise tax, kahit anong presyo ng diesel, 6 pesos yung excise tax. So para sa akin, mas gusto ko sana na yung VAT. Kaya lang, ang pinanukala is yung excise tax. Pero nagulat naman ako, hindi mo na i-implement yung excise tax. Pero yun, hindi ko masasagot kasi hindi naman eksperto ako sa bagay na yun. Pero sana ma-implement na yun kasi tumataas talaga yung presyo ng fuel. Pangalawang reason bakit sa tingin ko VAT, kasi ang hirap ihirap ng implementation at monitoring doon sa excise tax. Di ba? Pag sinabing walang excise tax ngayon, kung sinabi nila yung in-import nilang, yung hawak nilang crudo ay binayaran nilang excise tax, sino magsasabing hindi kasama yun at ito, dito ang simula. Hindi katulad ng VAT, ang dali nun kasi pag bayad natin, wala lang VAT. So mamimenos tayo ng
12%. Pero wala eh. Yun yung naging ano. So, supportado ko naman. So, ano ako issue per issue eh. Hindi naman ako yung kakampi dito, kakampi doon. Ang advantage ko kasi, wala akong political party. So, I can decide independently on my own. Yun ang maganda ko, ang dami mong mga magagandang panukala na binanggit. Halos pareho lang din to yung Sagip Presyo Act na inihain din ni Caloocan Representative Egay Erice. Ang Yes. tanong ngayon, Kong, bakit yung mga kasamahan mo sa Kongreso, bakit yata mali ang direksyon? At bakit parang obsessed sila para diinan ng gusto ang Vice President Sara Duterte? Eh, yun ang pinaka-controversial. Doon sila galit na galit. Nung sinabi ko, doon galit na galit yung mga hindi makatanggap kay Sara. Nung sinabi ko, sigurado ka, okay. Sinabi ko na may mga grupo na talagang, alam natin prinsipyo ang kanilang pinaglalaban. For example, Makabayan, sina Shell Docno, sina Laila de Lima, sina Percy Serdanya, Akbayan, sina Ton Chitinio, sina Rene Co, sina Sara Elago. Okay. Kiko D, alam natin, meron silang prinsipyong pinaglalaban na salungat doon sa prinsipyo ni VP Sara Duterte. Pero sa likod nun, may mga nagtatago na instead na accountability ang gusto nila makatakas sa accountability. At sinabi ko noon, kaya galit na galit sila, na pag nanalo si VP Sara, siguradong papanagutin nila sila. Kung hindi sila mapapanagot sa administrasyon na to, sigurado kung mapapanagot sila ni VP Sara, di ba? Yung ba, hindi ba totoo yun? Kahit sino naman tanongin mong tao, kahit saan ako makipagkwentuhan, yun naman ang sinasabi. Kasi siguro hindi sila nakikipagkwentuhan sa mga iskinita, sa mga kanto. O pag nakipagkwentuhan, yun ang expression ng tao. Galit na galit sila doon. Parang iniisip nila na inimbento ko yun o yun ay sinabi ko para bumango si VP Sara. But that is reality. Di ba? Realidad yun eh. Okay. Kaya nga, pag pinagdugtong mo, ano ba yung dahilan bakit ayaw nilang matuloy yung ICAIC ng mga kasamahan ko sa House of Representatives? That is about accountability. Diba? Idugtong mo lang yon. Diba? Tsaka mali ba ako? Sino magsasabing mali ako? For very obvious reasons. Papanagutin talaga sila nun. Sinabi niyo Ibi. Kung Toby, etong tanong ko, para galing na rin sa'yo. Kasi kanina, may statement si Palace Press Officer Claire Castro na hindi pa tayo nasa isang krisis. Pero Hindi pa, ano? Hindi pa? Hindi pa po? wala pa daw tayo sa krisis. Naku po! Ano kaya yun? Saan kaya nga? Paano wala sa krisis? Nung isang linggo, yung presyo ng diesel nagdoble na. Paano mawawala tayo sa krisis? Di ba? Kaya nga, kung Toby, ito tanong ko sa'yo. Nasa krisis na ba po yung Pilipinas? Hindi lang po Pilipinas, buong mundo po ang nasa krisis. Pag sinabi niyang wala sa krisis yung Pilipinas, ano kaya yun? Hindi kaya nagpapakarga ng diesel yun? Kaya po ang tanong ko, Toby, sinabi mo kanina, and I really agree with you, kasi ito talagang ina-advocate ko ito eh. You were calling for a special Congress of, special session for Congress. Kasi kami. Oo. Kasi presidente lang ang pwede magtawag ng special session eh. Di ba? Yun nga. Ang sinasabi ko, sana magtawag ng special session ng presidente. Kung ano yung kailangan, kaya lang parang hindi talaga pwede. Kasi ang linya ko, sana magtawag ng special session para kung ano yung dagdag na kapangyarihan na kailangan ng presidente para harapin yung krisis, maibigay na namin. Pero paano matutuloy yun kung sinasabi ni Claire wala pa tayo sa krisis? Teka ko, Ang meron- yung meron- kapangyarihan na sinasabi mo ko, linawin mo yan. Baka papunta ka sa national state of emergency. Hindi po. Okay. Para lang harapin yung krisis. Hindi, katulad ng bill ko, di ba? Yung bill ko has no additional powers to the president. mapunta tayo sa national state of emergency. Yun yung mga
mga gastusin ng ating mga kababayan. It's like the Bayanihan Act po. Tama po. Yes. Exactly. Ang wala lang dito is yung ayuda. Pero Bobby, sa tagal mo dito sa politika, you've seen so many crises, sa mundo, ilang dekada na rin na nakalipas. Ngayon ba may nakikita kang isang crisis management team or kailangan na ba ng isang crisis management team ang ating executive para lang ma-address at matugpi-tugpi itong mga contingency plans na pinuput forward ninyo at saka kay Kong Egay at kung sino man dyan sa Senado? Kasi hindi namin nakikita na merong isang crisis management team at may isang point person. Hindi ko alam kung paano po. Pasensya na po, I cannot comment. Hindi ko alam kung ano yung mga diskarte nila, ano yung mga plano nila sa loob ng Malacanang. Pero nagulat ako, mukhang muntik ako mahulog sa upuan ko nung sinabing wala pa tayo sa crisis. Tuwing nagpapakarga yung driver ko ng diesel, palaki yung gastos. Kung baka tirahin ka na naman ikaw na naman yung tirahin yung si Claire niyan. But only to give it the complete context, no, not verbatim, ang sabi po niya is wala pa tayo sa isang crisis. Ang meron lang daw po ay yung price increase crisis. Dahil daw po sa oil crisis na to, meron naman daw pong mga supply. Kaya hindi daw po pwedeng matawag na crisis na dahil may supply pa. Hindi. Yung ako ay iba pananaw ko eh. Yung pagtaas ng presyo para sa ating sa mga mamamayan, crisis na yan eh. 'Di ba? Sikmura yan eh. Hindi naman pwedeng pwede mong pigilan na okay. Yung mga produkto, transport yan eh. Pag transport niyan, may crudo yung tracking, di tataas ipapasa sa consumer yan, di ba? So, hindi naman kailangan maubusan ng crudo o maubusan ng langis bago natin sabihin na may krisis. Para sa akin, basta tumaas ang presyo tungkol sa sikmura yan, krisis yan eh, para sa akin. Para sa akin lang. Kung Toby, yung mga ganitong pahayag mula mismo sa presidential spokesperson, sa katauhan ng isang Yusek Claire Castro, sa tingin mo nakakatulong ba ito? Sa gobyernong Marcos at kay Pangulong Marcos mismo? No, I don't think. I think even yung reaction nila, parang ang problema is pag may criticism, ikaw kalaban ka na kaagad, di ba? Dapat ang kritisismo, tignan nila kung valid, edi tugunan. Hindi naman kasi ini-expect na kahit anong gobyerno ay perfecto, di ba? Naging mayor ako, may mga bagay talaga na minsan sa dami ng ginagawa mo, hindi mo napapansin. At doon sa criticism na yon, doon mo makikita na may dapat kang solusyonan. Pero kung meron laging kritisismo at magiging defensive sila o sasabihin nila basta't nag-criticize, kalaban, wala tayong ma-resolbahan na ganyan, di ba? Ano bang gusto nila? Lahat na lang maging sip-sip sa kanila at sabihin tama yung ginagawa nila. Mas hindi ka naman nakakatulong pag ganun yung ginawa mo. Kanina kong sinalubong ni PBBM yung mga na-repatriate nating kababayan, no? Sa Villamor Air Base. I don't know kung napanood mo na ito kanina and as we speak, alam ko kung as we speak, viral ito. Dahil kitang-kita yung pananamlay at kitang-kita yung walang sigla na makita nila ang isang presidente ng Pilipinas. Sa tingin mo, anong pinanggagalingan nito? Bakit maraming mga OFW ngayon ang matindi ang hinanakit sa gobyernong Marcos? Hindi ko masagot yan. Pasensya na, Marlon, hindi ko nakita yung video. Tignan ko mamaya. Mahirap naman ako mag-comment ng based on sa description kesa doon sa nakita ko sa video. Pasensya. Idagdag ko kung kanina, no? Parang hindi namin nakikita na may isang unified effort, no, ang executive at legislative, no. Iba yung mga bills nyo, iba kay Kong Erice, no. Meron pa bang silbi yung Presidential Legislative Liaison Office na siyang trabaho niya po ay mag-coordinate sa lawmaking body with the executive's wishes at para ma-plansya ang anumang uring legislation ang gustong gawin ng executive? Yes. May ano yon.
may silbi yun. Dapat talaga pinaplansya po nila yung mga ano. Pero kakaledak lang di ba? Kakatapos lang ng ledak So, doon sa huling in-announce ng ledak, kasama na naman yung ICA-IC bill, di ba? So, dapat pinasa na lang namin yun, di ba? Kung Toby, ang sinasabi niyo po sana kanina magkaroon ng special session para kasi the way po na nilatag ninyo na meron kayong bills, may iba, I'm very sure na yung iba din, no? Meron din mga bills na pending dyan. At sana magpatawag ng special session si PBBM. Pero sa March 25 po, ang House Justice Committee ay merong session may hearing ng committee level para po sa impeachment ni VP Sara. Bakit hindi po ito magawa na maging special session din para sa mga bills na pending pa? Hindi, kasi ang magkaiba yun yun, tama ka. Kung gustong talakayin sa committee level yung proposed bill ko, may kapangyarihan yung House na bigyan ng authority yung mga committee na magpatuloy ng committee hearings. Okay, committee hearings yan. Pero kung kami mag-plenaryo, ang may kapangyarihan lang tumawag ng special session pag kami ay naka-break para magtalakay sa plenaryo ay ang presidente. Pero tama ka, Pam. Kasi ang first step naman dyan is committee. Di ba? O pwedeng talakayin itong sa committee. Ngayon, yung sinasabi mo doon sa Committee on Justice, kasama naman ako doon sa panukalan na ipagpatuloy na yan para tapusin na kaagad. Ang pagkakaiba lang is yung final nila Speaker Bogie D, ni Minority Leader Libanan at ni Majority Leader Marcos is binigyan lang sila ng kapangyarihan na ipagpatuloy. Yung akin, pinapakiusap ko na ipagpatuloy at bilisan na yung pag-resolve nito. Total, sabi naman nila, kompleto na sila sa ebidensya, di ba? So, kung kompleto na sa ebidensya, ano pa ang pagtatagalin dito? Mas mabuti, tapusin na natin. By saying tapusin na natin at bilisan na natin, Kong Toby, ang ibig mo bang sabihin ay dalhin na sa plenaryo at pagbotohan na kung meron bang 1/3 para may transmit sa Senado? Yes, yun ang ibig ko sabihin. Ilabas na yung committee report, then pagbotohan na. Then pagkatapos ito, wala na, tapos na. Huwag na natin pag-usapan to, mag-concentrate na tayo doon sa fuel crisis. Sa tingin mo, ano dahilan, Kong Toby, bakit pinapatagal nila at bakit parang takot na takot pa silang pagbotohan ito ngayon? Hindi ko alam kasi sila rin naman nagsabi na kompleto at malakas yung ebidensya. Kung kompleto at malakas ang ebidensya, di ba dapat ilabas na, ito yung mga ebidensya, labas na, tapos pagbotohan na natin, tapos. Kung may mga usap-usapan na yung iba raw nag-aantay lang ng budget o pondo. Susugan ko lang po yan kung yung tanong ni Marlon, because you said on the alleged bribery to back up the Duterte impeachment, ang suhol po ay nangyari nung nakaraang taon or nakaraang Congress. Correct. Through insertions. And then ganito. Okay. Ang natandaan nyo, last day namin February 5. 2025, di ba? Hindi ako bumoto nun. At sabi ko, illogical. Anong problema kung pagbotohan natin yan pagbalik after the break? Pero pinilit nila na February 5, 2025 pagbotohan yun. Okay. Kung matatandaan natin, di ba nagkagulo-gulo yung BICAM noon, di ba? Balikan natin. Yes. Ang ginawa ni Presidente Marcos noon, lahat ng insertions ay hinold, pina-FLR, hindi pina-release. Ang sabi ko noon, una-una nagsabi, na ang duda ko, kaya pinagbotohan yun ng February 5, is para gamitin na pang-bargain na i-release yung FLR. Okay? So, paano ko napatunayan tama ako? March 25, 2025, nag-request sa akin ng meeting si JJ Suarez. Sabi niya, papaano yan? May namuhunan na dyan. Sabi ko ba? Kung may namuhunan na dyan, problema yan ng namuhunan. Sabi niya, papaano yan? Na promisa na namin yan sa mga bumoto sa impeachment. Okay?
So sabi ko, hindi ko alam kung pinumisa niya yan. So ginawa ko, tinanong ko si BBM, sabi ko, pinumisa daw nila yan sa mga bumoto sa impeachment. Ang sagot niya sa akin, walang usapang ganyan. Okay. So, yun ang nagpapatunay na yung insertions ay binenta. Okay, ano nangyari pagkatapos nun? Noon, walang gusto maniwala sa akin. Okay. Di ba napatunayan naman doon sa mga hearings sa Senado na may insertion, may bentahan ng project. Ang nagbebenta ng project is si Saldico. Kahit si Saldi, inamin niya yan. Sinabi lang niya, wala natirang pera sa kanya. So, hindi naman pwedeng hindi alam ito ni Martin Romualdez. So, yun, dinatanggi pa yan ni Congressman Asidre. Paano niya itatanggi yun? Eh, umamin na yung mga involved, di ba? Ang din lang umaamin si former Speaker Martin Romualdez, di ba? Pero lahat, DPWH umamin, Saldico umamin. Paano sasabihin na hindi totoo yun? Number one yan. Number two, sinabi ko na yung mga bumoto, nung sila yung nagpapaliwanag sa constituents nila, bakit sila bumoto, sa mga Facebook nila nag-post, nag-speech, sabi na, kasi kung hindi ako boboto, puputulan ako ng AX, AKAP, PAD, MAIP. Hindi ko naman inimbento yan di ba? Ibi, ikaw, may mga tiga Cebu na nagsabi niyan, di ba? Kaibigan mo yan, Kong. Yung congressman namin. Hindi. Inimbento ko ba yon? Hindi ko naman inimbento. Ha? Tama ka. Tama ka nga. Hindi mo yan inimbento. Umamin sila. O, umamin sila. Ngayon sasabihin ni Congressman Asidre, hindi totoo. Sa ngayon, Kong, sa ngayon, Kong, sa panibagong impeachment na nakasalang kay VP Sara, may ganyan kaya ulit na kalakaran? Okay. O, doon sila na nagalit. Kasi tinanong sa akin ng kaibigan natin, Marlon, si Bernard Taguinod. Si Barno. Ano tawag niyo? Si Barno, Kong. Si Barno. Bernard Taguinod ng Abante dati. Ano tawag? Barno, Kong. Barno. Bakit Bagno? Barno, Kong. Wala, ilang tawag na tropa Ano tanong ni Bernard, Kong? Sabi niya sa akin, since naka-FLR ngayon yung mga proyekto, pwede bang gamitin yan sa impeachment? So natural, ano ba sasagot ko? Sabi ko, Bernard, galing mo talaga magtanong. Di ba? Kung pwedeng gamitin, pwede. Kung gagamitin, hindi ko masagot ngayon, masasagot ko lang yan pagkatapos ng botohan. Kung pagkatapos ng botohan, ma-release yung doon sa mga bumoto at hindi ma-release yung doon sa hindi bumoto, di ginamit, ano naman ang sinabi kong hindi totoo doon? Which begs the next question, Kong Toby, no? Ito, kasi yung last impeachment, 215 signatories yun, no? Yun daw, parang 105 or 106 lang ang kailangan para ma-1/3 to transmit doon sa Senado. Ang tanong, meron pa ba silang sapat na numero para makuha yung 1/3? Okay, ganito. Yung 1/3 lang talaga kailangan. So 106 yan out of 318. Dati naka 215 nung unang araw tapos may mga humabol pa, di ba? Kaya naka 285 yata noon Makaka 106 ngayon? Hindi, pasensya na, hindi ako nagtatanong-tanong Kasi hindi naman ako, I will not be swayed. Hindi naman ako masisway kung madaming pumayag, pipirma ako, kung konti, hindi ako pipirma. Hindi ako nagtatanong kasi hindi naman ako masisway ng ganun. Ako yung mga tinatanong ako kung anong boto ko. Sabi ko, ako lang simple lang base lang ako sa ebidensya. Simple, wala na ako ibang konsiderasyon dito Base lang ako sa ebidensya. Kung may ebidensya talaga, ano man magagawa natin? Di boboto tayo. Kung wala namang ebidensya, ano man rin magagawa natin? Ano rin magagawa ko? Hindi ako boboto. Pero kung sa gut feel nyo, may numero wala? 106. Pag 106, sa tingin ko, kaya naman nilang, opinion ko. Yung opinion mo na yun, Kong Toby, base ba yun sa numero ng lakas CMD ni Martin na nasa 128 ata sila doon sa mababang kapulungan?
Yun, isa na yun kasi 100 na yung lakas, di ba? So, Yes. konti na lang. Tingin ko lang. Kung Toby, yung numero po ba na yan, uusad even in the absence of, maleta or bribe, because the perfect link that made the optic na transfer po yung impeachment ni VP Sara from Congress to Senate last time were the alleged bribes na binayad di umano sa mga bumoto. Kung ngayon po, yung 106 na yan at wala na hong ilalabas na mga pera pa na pang-bribe dahil nga ho nagsalita ang mga Marines, yan po ba ay uusad na kahit walang padulas? Kasi, kunyari, okay, ganito lang lagay natin. Papaano kung meron ka namang tinatago? Di ba? Di susugal ka na kung ayaw mo maging accountable, baka sumugal ka na doon sa 106 na yon, di ba? Pangalawa, kung wala pang big fish kayo, di ba? Tama. Tama. So, pwedeng gamitin din na carrot and stick yun Yung kakasuhan ka o hindi ka nilang kakasuhan, basta sumama ka lang dito sa 106, di ba? I mean, those are possibilities. Hindi ko sinasabing gagamitin, pero maging mulat naman tayo na pwedeng gamitin. So, posibleng pang-hostage o pang-blackmail. Yes, di ba? I mean, maging mulat naman tayo, maging makatotohanan, pwedeng gamitin, di ba? Hindi ko sinasabi gagamitin, sinasabi ko, pwede. Pero kung Toby, yung early declaration of VP Sara's intent na tumakbo bilang Pangulo, meron na ho bang political calculus na nag-iiba dyan at fina-factor in ba ng mga kongresista ang 2028 at ang kanilang political survival sa kanilang pagboto dyan sa impeachment kung matuloy man ang botohan dyan sa plenaryo? And given the statement po na nilabas alam mo, buti na tanong mo yan, EB, no? Kasi ang mga congressman, okay, including me, siyempre gusto namin pati yung 2027 budget, makapagdala ka pa rin doon sa distrito mo, di ba? So, okay. Hati-hatiin natin yung mga tingin ko sa aking mga kasamahan. No? Meron dyan na takot talaga sa accountability. So, susugal na sila. Meron dyan, baka pwedeng may maikaso. So, it will depend kung gagamitin ba ng administrasyon na pang-blackmail yung kaso sa kanila. Kung, okay. Huwag kayo masyadong mainit. Sinabi ko lang kung, hindi ko sinabing gagamitin. Okay. Meron dyan, ang titignan is, baka pag hindi kami bumoto ngayon, 2027 budget, konti na lang ang mapunta sa distrito. Okay. Meron dyan, will vote for or against based on principles. So, 4 na klase yan. Kayo na lang magbilang kung saan pinakamarami ang meron dyan. Binigyan nyo naman kami ng homework kung mag-homework ka naman. Hindi, yan yung 4 na sitwasyon yan. Yes, I understand. Okay. I mean, yung boboto naman based on prinsipyo, pwede rin siya ma-pressure doon sa dadalhin sa distrito Di ba? Yun ang reality Because ang hirap pag hindi ka nakakapagdala, lalo na yung MAIP, ang hirap talaga nun pag hindi mo na nabibigyan yung mga constituents. What is your take that these days most of the Filipinos have treated the politics as being pro political names? Let's say ngayon kasi naging dalawang pangalan na lang, you're either pro Marcos or pro Duterte. Like the independent minds or politicians na kagaya po ninyo, halos hindi na maisulong kung ano din naman yung pinaglalaban ninyo sa prinsipyo ninyo sa politika. Ano pong take nyo dito? Wala. Hindi kung ano solusyon dyan, hindi ko makita kung ano yung solusyon dyan. Siguro dapat lang talaga tatagan mo yung dibdib mo na willing ka talagang to take the consequences of
being independent, no? Pero hindi siya madali kasi 'di ba, wala kang partido, wala kang grupo. Pero ako mas gusto ko lang yung ganun eh. Will you take another challenge? Marlon, sige. Hindi, mag-ibang topic ako, Pam. Sige, go ahead lang, Pam. Hindi, sa akin lang kung no, will you take another challenge to campaign for the admin slate this 2028? Ay nako, wala. For any slate ayoko na because at that time, hindi lang talaga ako makatanggi. Pero hindi ko naman hiningi yun eh. Hindi ko naman gusto rin yun eh. I mean, kung pwede lang ako tumanggi nun, hindi ko naman gusto yun eh. Hindi ko naman hiningi yun. So hindi ka na magka-campaign for BBM sa mga sa mga No. I mean for any party, ang hirap eh. Ang hirap. Pero Kong Toby, ito tanong ko, no? Wag mo naman sana Campaign manager, yeah. wag mo naman sanang mamasamain, no? With all due respect. Ilang dekada ka na rin sa politika. Yung mga sinasabi diyan, yung Congress daw, especially the lower house, nawawalan na po daw yung yung statesmanship diyan. Nag-iba na nga po raw, hindi na based on political ideologies and principles. Iba na daw yung debatehan diyan eh. Hindi tulad noon, no, na may isang mga Toby Chanco, may isang Erice, na kahit magkaiba yung mga political colors, ay nakapagdebate at nakapag-agree doon sa mga polisiya na nakakabuti sa ating bansa. Ano po yung take niyo dyan, Kong Toby? Have you lost leadership? I agree, EB, kasi natandaan mo nung huling privilege speech ni Kong Egay, nagtatanong lang ako, di ba binigyan pa kami ng time limit? Bakit naman bibigyan ng time limit yung mga tanong ko, di ba? Usual ba yun, Kong? Nangyayari ba yung dati? Yung mga ganyang, pag-control? Di ba? Kasi sa rules natin, meron naman talaga. May time limit naman for the privilege speech, no? Pero ini-extend naman yun, liberal naman ang interpretasyon nun eh, because di ba, bakit mo pipigilan yung interpellation? Wala naman ako makita. Sabi nila, kasi daw may mga magpi-privilege speech. Sabi ko, kung may mga magpi-privilege speech, dapat ang mag-motion na ihinto na kami kasi nakakagulo na kami o ayaw na nila kami marinig, yung mga membro, hindi yung acting speaker o acting presiding officer ang magsasabi, tumigil na kayong dalawa. Wala namang kumi-question doon sa aming pagtatalo. Bakit yung presiding officer ang nagsasabi na tumigil na kayong dalawa? Kung ano pong status ng House Bill 646, kayo po ang author nito, yung Free Annual Medical Check-up Act. Ito po ay outside pa po ba ng privilege ito ng mga Pilipino o sabi ng Pilipino sa PhilHealth? At Yes. po, tapos kung one shot question na lang din po, ano na po ang status ng pagbabalik sa 60 billion pesos sa PhilHealth? Since maalam po kayo sa budget. Ay, hindi ko alam. Hindi ko na alam kung ano yung status ng pagbalik. Ngayon, yung free medical check-up, hindi ko na rin alam eh. Hindi pa umaabot sa plenaryo. Alam mo, meron pa rin ako ibang mga magandang panukala na hindi pa umaabot sa plenaryo eh. Yung Universal Health Act para sa mga senior citizen, hindi pa rin umaabot sa plenaryo. Kasi ang problema natin doon sa universal pension pala for senior citizens. Ang problema kasi natin doon sa pension ngayon is pag may SSS o GSIS ka, hindi ka na qualified for the universal pension, no? Ang problema, yung pension mo naman sa GSIS tsaka SSS, fixed amount yun, it's not adjusted to inflation eh, di ba? So, kung 10 years o 15 years ka na o 20 years ka na nag-retire, ang liit na lang nun. So, ano ba naman yung bigyan natin sila? Pangalawa, yung SSS tsaka GSIS, hinulugan naman nila yon. Hinulugan nila yon, kaya sila may pension doon. So, ang polisiya kasi ngayon is yun lang walang SSS, GSIS, yun lang nabibigyan ng social pension. No? Ang panukala ko, madami nga kaming author niyan eh, na maging universal social pension. So, wala nang tanungan. Basta dumating ka ng 60 years old, whether may SSS, GSIS ka, meron kang pension. Yun yung isa sa... Wala pa din. Hindi pa rin umaabot sa
Second reading? Ito po yung sinasabi natin kung sana, yung nga pagkakalatag po ninyo na marami sanang iniintindi pa ang mga mambabatas. Pero ang sabi nga ho ng kaibigan ninyo na si Representative Ridon, hindi lang daw po impeachment ang hinaharap ng Kamara ngayon. Marami din daw pong ginagawa. Pero given this, I read it was also authored by you in 2025 pa. Well, unfortunately to hear, hindi pa po pala gumagalaw. Hindi pa Pero- umabot sa scenario. Pero kung marami na rin nagsasabi, mga analyst, mga ekonomista, na medyo kailangan na rin po daw i-revisit yung oil deregulation law. Kayo po ba ay suportado mo yung panukala na yun, i-revisit nga itong oil deregulation law? Yes, pinapaaral ko doon sa staff ko, no. Hindi naman ako eksperto sa sa pagdating diyan sa usapan tungkol sa langis. So, pinapaaral ko doon sa staff ko kung ano ba talaga. Then, pag naaral yan, lalabas tayo ng bill. Ayoko lang kasi maging knee-jerk reaction, no? Yung parang biglang tumaas yung presyo ng fuel. Ang may kasalanan yan, yung Oil Deregulation Act. So, tignan natin, ang unang tanong ko is, may mabuti bang naidulot yung Oil Deregulation Act? Kung may mabuting naidulot yung Oil Deregulation Act, hindi siya dapat i-appeal. Baka dapat i-amend lang para sa sitwasyon na kung may crisis, hindi naman siya ma-take advantage ng mga unscrupulous na mga nagnenegosyo ng langis, di ba? So, yun ang aking frame of mind sa pagbabalangkas ng amendment doon sa Oil Deregulation Act. Meron po ba mga austerity measures sa nabotas ngayon? Ano po? Yung may mga austerity measures na ginagawa sa nabotas ngayon dahil ang ating presidente ang sinabi, mag-adjust na lang po ang sabayan ng Pilipino sa mga nangyayari ho ngayon sa ating bansa. Ay pasensya na, hindi kami nagkakausap ni Mayor lately. hindi ko alam. Kung pasensya ka na ito, pero kailangan kong tanungin to eh. Kasi kanina binanggit mo, doon sa Bersamin issue, doon sa Bersamin file, patsi-patsi na eh. Ang dami ng layer ng pinanggalingan. And ilang beses ka na rin naman nagpunta sa Senado para magbigay ng iyong mga testimonya o pahayag. Sa tingin mo, dapat bang ipatawag ng Blue Ribbon Committee yung magtsuhin o maglolo na sila, dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating PLLO Chief na si Adrian Bersamin. Gayon din, dapat din ba bigyan ng pagkakataon na maimbestigahan ng Senado yung 18 Marines o 18 sundalo? Okay. Standard ang sagot ko dyan eh. Ayokong magkomento doon sa mga bagay sa Senado out of parliamentary courtesy doon sa Senado. No? Doon sa 18 Marines, alam mo, Marlon, may mga bagay doon na naniniwala akong totoo. May mga bagay doon na hindi pa ako kumbinsido na totoo. No? Actually, binabasa-basa ko yan bago nangyari itong crisis eh. Kasi nauna yan, di ba, bago naman nangyari Middle East crisis. So, ini-eliminate ko. Ito, sa tingin ko, kumbinsido ako totoo. Ito, hindi ako kumbinsidong totoo. So, sana i-research ko pa. Kaya lang naunahan itong crisis eh. So, hindi ko research mabuti. Ang problema ko dyan is hindi ko rin malaman kung ano yung approach na gagawin ko. Baka matulungan niyo ako. Kasi kung gagawa ako na resolusyon na imbestigahan sa House, dalawa pwedeng mangyari. Isa, baka hindi pansinin. Pangalawa, baka pansinin. Tapos kung hindi nila nagustuhan yung sinabi, unang bukas pa lang ng bibig, i-contempt na. So, baka naman sa akin magalit. Ha? Masisi ka pa. Masisi pa ako. No? Ano kaya iba-brand sa akin nun? Sasabihin, pag na-contempt yun, ano kaya sabihin sa akin? Sabihin naman, kasabwat ako dun sa mga, diba? So, hindi ko malaman kung, Stabilizer ka na rin ko.
Na-contempt nga na-contempt eh. Di ako isisabihan naman ng mga mamis na kasabot pala to. Pinaluhan kami, sinubo Sa kami. Justin. Kung Toby, sinabi na po yan ni Senator Lacson na ayaw niya magpatawag daw ng Blue Ribbon Committee hearing na nandun ang mga 18 Marines dahil nga baka makontempt lang daw. So, tama ka. Baka makontempt. Ito lang yung napansin ko, di ba? Marlon, alam mo, yung congressman, pag inakusahan mo na nang hindi totoo, galit na galit yan, papatawag ka sa Congress. Di ba? Eh bakit ngayon walang gusto mong patawag sa kanila? Yun. That's the Diba? question. Uh-huh. Kasi totoo. Hindi. Ikaw, Marlon, ang tagal mo dyan sa Congress, di ba? Yeah. Oh. Di ba nung fake news, di ba nung inaakusahan nila yung mga vlogger na ng fake news, pinatawag nila lahat, di ba? Isa nga po ako noon na Kung Toby. Kasama pa ko kayo nun, sorry, hindi ko alam eh. Sorry. Hindi, pero di ba ganon? Tama. Tama po. Bakit ngayon wala kayo nagpapatawag dun sa mga yun? Yun. Huwag mo na kong ipaalala sa kanila kung Toby, baka nga magtawag. Hindi, alam mo, Pam, kung magtatawag yon, nagtawag na yun ngayon. Hindi yung papatagalin ng ganitong Tatagal. tagal. Tagal, oo. Pero kung Toby, ito na lang siguro, panghuling tanong ko kasi mag-iisang oras na tayo, talagang... Para mas- Kung may talkie, 30 to 45 minutes. Hindi, okay lang. Okay lang. Thank you, bro. Thank you. Marlon, kaya ako nga dapat ng lunch break para pwede tayong mag-extend ng konti. Yeah. Ito ang tanong, may nagtatanong sa ko dito, nagme-message from Cebu, Kong Toby. Tinatanong ko, nasaan po ba daw ang loyalty ng isang congressman, Toby Tiangco? Sa katotohanan, Yun. ever since before. Oh. Yan attorney narinig mo na, attorney. Maraming salamat, Kong Toby, sa iyong oras. Hihingi ho kami sa mga iba pang pagkakataon na meron pang issue. And of course, siguro po after Holy Week, sa pagbabalik po ninyo sa Kongreso, mapaupo ho namin kayo ulit dito. Yes, pero sa May pa kami babalik eh. Kung walang special session, May 4 yata ang balik. Tignan ko, May 4? Pero hindi ka naman magbabakasyon abroad, Kong Toby, for the Holy Week break. Babayaan nyo naman akong magbakasyon ng isang dali, di ba? Ilang araw lang. Kung yung anak mong si Tommy, sikat na ngayon sa social media. Sa social media. Follow nyo po sa hindi pa nakakapalo kay Tommy Tiangco. Best Ang friend kulit lang eh. Ang problema ko, pagising ko sa umaga o bago ko matulog sa gabi, parang may bisita ako lagi. Bakit? Naka-live lagi, di ba? Lahat ng gano'n sa bahay. Actually, Kong Tama, Toby, May 4 pa po ang ano namin, ang resumption. Kong Toby, last question, no? Kayo po ay may direct na linya naman kay PBBM. Hindi nyo po ba ma-advise sa kanya na mag-call for a special session? Ay hindi po ganoon, hindi naman ganoon ka. I mean, people think na malapit ako, hindi naman ganoon ka kalapit pa. Hindi naman. Ayun. Everyone, Kong Toby Tiangco, maraming salamat po. Sana po muli namin kayong mapaupo sa susunod na Yes, sure. From Cebu, Kong Toby, daghang kayong salamat. Yes, EB, thank you. Pasensya na, hindi ko alam nakasama ka pala dun sa napatawag. Tunod kasi, pasyalan mo ron sa office si Kong Toby. Ano? Sabi, pagka pinatawag ni Alicia, pasyalan ka na ron sa office. Doon ako kasi zero. Ito pinatawag ako ulit. Si Ibig po yung nagsabi na siya ay hindi po nila ma-afford na pumunta sa Maynila being their Cebu base, and they offered na sa Zoom po sila mag-participate. So naka-participate naman siya sa Zoom. Hindi naman po, kasi ayaw daw eh. So hininga namin ng pamasahe at accommodation. Sabi ni Paduano, I will propose this to the committee. Hanggang natapos na yung Quadcom, so hindi na rin kami nakadalo. Okay. Kung Yes, Pam. Hindi po sasabihin ko lang po sana, from us in Pampanga, dakala salamat keka. Oh. Thank you po.
Kong, thank you. So ulitin, huwag ka mananawa, Kong, ha? Salamat sa pagpapaunlak. And see you soon, Kong. See you soon. Walang problema. Walang problema. Pero message to the Filipino people, Kong Toby, sa kinakaharap natin ngayon. Hindi, ako tingin ko, pananaw ko, nasa crisis na talaga tayo. Kailangan talaga na maghanda na yung gobyerno na bigyan ng mga relief, no? Bigyan ng tulong, hindi naman exactly ayuda, humanap ng mga paraan para yung pagtaas ng presyo ng krudo, yung epekto sa tao ay maibsan kahit papano. Yun ang mas priority ko sa panahon ngayon, no? So, yun lang po. Maraming salamat po, Kong Toby Tiangco. Everyone, Kong Toby Tiangco of Navotas. Thank you Thank you, po. Kong. Okay. Thank Good day. you. Bye, Kong. Thank you. Bye. Diba? Thank you. Thank you. Galing, di ba? Ang galing. Ayaw pa tumigil pa. Hindi niya kinakaya na kaibigan niya si BBM. Pero siya para sa tama, para sa katotohanan. Ito yung sinasabi natin, Marlon at Pam. Yun ang Pati loyalty niya. si Kong Egay Arisi, hindi niya Yes, kinahintiya na liberal siya. At yung mga kasamahan niya sa liberal ay iba yung kanilang mga prinsipyong pinaglalaban. Diba? So, yan ang talagang hinahanap natin, yung mga statesmen talaga na who are working for the benefit of the Filipino, not their own personal vested interest. Biro mo, Samantalang meron, Kuya Ibi, meron mga mananapit dati kay PRRD. Piilit na naman ulo ni Pamela. Baga kayo, hindi nagsasalita tungkol sa issue ng korupsyon. Hindi, ang akin lang, alam natin, I believe Kong Toby is aware that magkakaiba ang political colors natin, but in such a good sport na umoo sa pagsampa sa ating vlog at maipaliwanag ng tama. Sa boses niya at sa mga latag niya na kung ano-ano yung mga bills na pending pa and things, no, alam pala na, ganun pala karami pa ang pending. Yung minention, Di ba kaya magaganda yung bills, ha? Magaganda yung bills. that's why when I said yung House Bill 646, yung Free Annual Medical Checkup Act, I read that it was in 2025 when he principally authored this one. And I'm so surprised given na ang ganda ng bill na ito, hindi pa pala umuusad. tsaka yung Universal Senior Citizens Pension Fund. Yep. We have to pay we have to pay it back to our senior citizens kasi hindi na tugma sa halaga ng mga bilihin ngayon ang kanilang pensyon. At kailangan i-iugalbot yan. Yung senior pension. Sinolo mo pa kay Ibi, malapit na naman, Marlo. Malapit na Hindi. Naku, pero kung Toby kung meron kang matatandaan sa pinag-usapan natin ngayon, ay huwag ipaalala sa Tricom na merong pong third floor studio. Baka bigla tayo mapatawag, Pam. Oo nga, kapag kami napatawag na ko kung Toby, ikaw ang iyaharap namin. Sasabihin namin, ikaw ang huling nakausap namin. Pero maraming salamat ha. At sa inyo na nandyan, we may agree and disagree, but at the end of this all, we have to agree to disagree. Diba? Maraming comments na against him, marami ding appreciation na merong isang Toby Tiangco na nasa DDS platform. Yeah. Diba? Surprisingly, also the same feedback when we had Congressman Egay Erice. So, hopefully may mga iba pa namang congressman tayo na maimbita din, no, in the future. Baka gusto niyo namang umakyat sa upper house. Yung Senado, pwede. Senator Bongo, bukas po ang aming channel para sa inyo. Kay Senator Erwin Tulfo, ganun din. Yun si Erwin Tulfo, yun. Senator Erich, hello. And also Senator Marcoleta. Actually, bukas na. Even Senator Ping Lacson and Si Kong Paulo pala, no? Dapat may message, no? Kong Paulo Marcoleta. Kong Paulo, bakit ba Thank you. At naging makabuluhan yung ating tanghalian.
Everyone, Kuyang, let's decide what time do we do GC, because sa GC gusto natin pag i-topic yung yung trolling and yung blind followers basta Yes. sa social Mamaya media. alas 5 ng hapon ang great conversations with Pami and Ibi. Yeah, Yun. for 5 p.m. Maraming salamat, Marlon and Ibi, for extending your time today, and of course Thank you. our gratitude to Congressman Toby Tiangco. Obis Bianco. Salamat Bye po. guys. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Mag-ingat lahat. Ha? Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank Don't you. forget the LSS. Bye. Like, DSA. share, subscribe yung DSA. Hey, don't skip at saka yung INP. It's nothing personal, TYL. Yes. Thank you, Lord. And thank you, love. God bless kasi si God ang laging the best. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye, 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 bye.